Coach, ask ko lang po if okay yung meal plan ko, 2,165 calories maintenance. Di pa naman ako mag-gym, plan ko to lose weight. So magkaibang lose weight tsaka fat loss weight loss, loss weight lang po muna. Ito po code ko. So kung ang maintenance niya is 2,165 calories, so ito yung BMR, design ng BMR. So ibig sabihin kapag kumain ka ng 2,165 calories, so hindi ka tataba, hindi ka din papayat. So yun yung requirements ng katawan mo para mabuhay. Requirements na calories para mag-pump yung heart na maganda, para mag-function yung mga liver, yung pancreas natin, yung mga internal organ natin doon. Yun po doon po siya kumukuha ng energy. So itong maintenance niya, 2,165 calories. Ngayon kung gusto mo mag-lose weight, eto, mayroon tayong dalawang, magbibigay lang ako ng tip, depende sa'yo kung ano yung susundin mo dito. So pwede tayo dun sa calorie deficit. So once na nag-calorie deficit tayo, like lagay na lang natin, magbabawas tayo ng 500 calories doon. So sa loob ng isang linggo, that's 3,500 calories yung malulus mo. So katumbas yun ng kalahating kilo. So dalawang linggo maglulus ka ng 1 kilo kapag nag-calorie deficit tayo ng 500 calories. Pero ang magiging kakalabasan kasi dito, so once na ginalaw natin yung nag-deficit tayo ng 500 dito, so ang mangyayari, pagdating ng panahon, magaling sa adaptation ang katawan natin. So ang gagawin niya dun, i-adapt ng katawan natin yung metabolism na to sa pamamagitan ng tinatawag natin na yung BMR. So si basal metabolic rate mo, pag na-detect niya na nagbawas ka ng 500 calories, i-design niya doon sa calories intake mo na ngayon. So meron ka natitirang 1,665 calories. So mangyari dito, kung hindi mo mapapansin to, i-adapt to ng katawan mo. So ang katawan mo gagawin niyang 1,665 calories, i-design niya yung BMR mo ngayon. So yun yung magiging bagong design mo ng BMR. So yun yung bagong design ng maintenance calories ng katawan mo. So kung makikita mo, from dating 2,165 calories, bumaba na nag-deficit ka ng 500 at ilang linggo din magaling sa adaptation kasi katawan natin, hindi natin masabi kung ilang linggo niya i-adapt yun. Swerte natin kung meron tayong mga 3 months na i-adapt ng katawan natin doon. So ibig sabihin doon, sa loob ng 3 months, magbabawas ka talaga na magbabawas doon ng timbang doon. Pero darating yung time na mapaplato ka. Kasi ang reason kasi yung kung bakit ka magpaplato, kasi na-adapt na ng katawan mo yung BMR mo. So kung dating 2,000 plus yung maintenance mo na calories, i-design niya ng katawan mo yun dun sa bagong adjustment mo na 1,665 calories na lang. So yun yung magiging bagong BMR mo ngayon. So ibig sabihin hindi ka na din pag kumain ka na nun, hindi ka na papayat, hindi ka na din tataba doon. So yun yung bagong design ng BMR mo natin. So mayayari dito, may stress ka ngayon. So another bawas ulit ako ng 500 calories. So papalo na lang to sa mga 1 to siguro, or 1,100 calories na lang yung i-intake natin. Ang problema, pag ganito kababa na yung calories ng katawan natin, I'm sure guys, hindi nyo kaya ma-provide electrolyte ng katawan natin. Ang pinakababagsak dito, unang babagsak to yung vitamins and minerals natin, lalong-lalo na dun sa potassium. Si potassium, hindi na niya kayang i-provide yung ganun lang kaliit na 1,200 calories. Shit, medyo manghihina ka talaga dun kasi every time na gagalaw ka, nagre-requirements kasi ang katawan natin na electrolyte. So hindi ka makakagalaw kung walang potassium. So ang gagawin mo, manghihina ka din talaga dito. Darating yung point na dahil na kulang sa nutrient yung pagkain mo, dahil sa 1,200 calories na lang yung kinain mo, magmumukha kang sakitin dito. So ang pinakamagandang way dito, manipulation tayo. Pero what if meron tayong 2,165 calories na hindi mo kailangan magbawas ng calories, pero ang gagawin mo,
monitoring sa macros. So meron tayong tatlong macros natin. Ito yung tinatawag na protein, fats, and carbohydrates. Observe mo lang to, pag-aralan mo mabuti. So kunin mo sa, lagay na natin na meron kang 15% ng pagkain mo dun sa 2,000 na yun, 2,000 plus na calories dun, 15% dun galing sa fats, tapos gawin natin 35% galing sa protein. So 15, so plus 35, so 50%. Ngayon 50% yung carbohydrates mo. Ngayon, kung feeling mo tumataba ka pa rin, eto gawin natin, baliktarin natin. Taasan mo yung protein intake mo, babaan mo. Gawin mo na lang 40% yung carbohydrates mo. Tapos taasan mo yung protein mo. So kapag meron siyang, kapag effective siya, nararamdaman mo na merong something na nagbabawas sa timbang mo, stick ka muna doon. Antay mo na ma-adapt ng katawan mo, tsaka ka magbabawas ulit ng carbohydrates. So bawasan mo na like mga, kung meron ka lang 30, gawin mo mga 20% na lang na carbohydrates talaga yun. Tapos ang kagandahan doon, hindi pa natin nababawasan yung calories doon. So napakadaming pagkain pa din ng 2,165 calories. Kasi ang adjustment kasi natin doon is yung macros lang. Hindi tayo nag-adjust ng calories doon. So mangyayari doon, kapag ganong sistema, mas magigin ka pa ng muscle doon. Mas magbuburn ka ng madaming fats, mas magigin ka ng muscle. And hindi ang kagandahan doon, ang muscle kasi kontrolado niya ang BMR natin. So, once na malaki yung muscle, malaki din yung needs ng food na kailangan ng katawan natin para mag-survive tayo. So, ibig sabihin, mas makakakain ka pa ng mas madami doon. So, ang problema sa calorie deficit, once na bumaba ka na doon, mataas ang chance na magkakaroon tayo ng muscle loss, kaya tayo parang nagbumukhang sakitin. So once na nagbawas tayo ng muscle, na nabawasan ka na ng muscle, bumababa din yung BMR ng katawan ng isang tao. So again, ang BMR, siya nagko-control ng metabolism natin. Siya yung magsasabi kung gaano kadami yung calories na kayang i-hold yung muscle cells. So siya yung may control. So ang gagawin nyo ngayon, papataasin nyo yung muscle mass nyo para makakain kayo na madami, para hindi na kayo gaano mag-count ng calories. So makikita nyo sa bodybuilder, diba? Ang lalaki ng mga muscle nila, ang lalakas kumain. Totoo, kasi need kasi ng katawan nila yung calories na yun para gumana yung muscle na yun. Kasi yun yung carbs, kasi yun yung pang-fuel dun sa muscle na yun. So para makakain ka madami, mas highly recommended ko sa inyo kung kumain na lang kayo ng mga high protein, tapos bawasan nyo muna yung carbohydrates. Wag muna kayo magbawas ng calories, kasi sigurado ako mapaplato kayo, may stress lang kayo, mas lalo pa kayong tataba nun. So ito yung magiging part 1, kasi may part 2 pa to pagdating sa mga ganitong topic. Sobrang haba nito, baka nga siguro 1 oras hindi pa tayo matapos-tapos. So ang dami ko pang hindi nasabi dito pagdating sa mga fasting na to. So balik tayo, abangan nyo yung second part nito guys. Thank you.